Nakalaya ng isang Pilipino at isang Koreanong dinukot ng mga armadong kalalakihan sa dagat sa may Tawi-Tawi. Ayon kay Presidential Advisor the Peace Process, Secretary Jess Duresa, inihatid sa kanya kaninang umaga sa Sulu ang South Korean ship captain na si Park Chul-hong at ang crew member nitong si Glenn Alindahaw. Dinukot daw ang dalawa ng 10 armadong lalaki sa dagat sa Tawi-Tawi Oktubre nung nakarang taon habang bumabiyahe mula Australia pa South Korea. Pinagpasapasahan daw sila ng iba't ibang grupo at nakalaya ng makuha sila ng isang grupong kasama ng Moro National Liberation Front. Dati nang sinabi ng AFP na mga miyembro ng Abu Sayyaf sa ilalim ng pamumuno ni Jules Hassan ang nasa likod ng pagdukot. Bumiyahe ng dalawa patungo sa kanilang mga pamilya. Na Koreano at Pinoy pinalaya sa Sulu. Detalye ng balita mula kay Kirby Cristobal, live. Kirby. Kirby. Kirby Cristobal. Ralph, eksklusibong nakasama ang PTV News Team sa pag-recover ng 2 bihag sa Sulu Province sa pangunguna ni OPAP Secretary Jesus Duresa kasama ang mga representante mula sa Korean Embassy. Sakay ang private plane, lumipad mula Davao City patungong Sulu ang grupo ni Secretary Duresa kaugnay ng turnover ng mga Pilipinong bihag na sina Glenn Alindahaw mula sa Cebu at Korean national si Captain Park. 2 buwan at kalahating hawak ng hindi kilalang armadong grupo ang dalawa. Kwento ng isa sa mga biktima na si Glenn, hawak sila ng armadong grupo na pinamumunuan ng isang alias Abraham at matapos itong mapatay ay inilipat sila sa isa pang grupo. Pananakit, gutom at kung ano-anong hirap ang naranasan ng mga bihag sa mga kamay ng hindi pa nalalaman na grupo. Malaki rin ang tulong na ibinigay ng ni Sulu Governor sa Kurtan at ng MNLF Group sa pangunguna ni Chairman Nur Meswari para makauwi ang mga biktima. Ayon pa kay Duresa, na ipaalam na kay Pangulong Duterte na ang balita sa pamamagitan ni Secretary Bongo. Binigyang diin rin ng opisyal na walang ibinayad na ransom ang gobyerno para mabawi ang dalawa. Patuloy pa rin kasi ang pag-iral ng no ransom policy ng pamahalaan. Sinabi rin ni Duresa na 27 pang mga bihag ang hawak ng iba't ibang mga armed group at patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan para ma-recover ang mga ito sa tulong na rin ng lokal na pamahalaan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Daraan sa trauma at stress debriefing ang mga biktima sa pamamagitan ng DSWD at iba pang concern agency. Muli narito po pakinggan natin ang naganap na press conference ni OPAP Secretary Jesus Duresa. Dito yan sa OPAP office sa Davao City. Narito po. 4 Koreans and 16 Filipinos. All the rest were able to lock themselves up in their respective cabins, so they were not taken. The 2 were taken on board the speedboat. They were brought to a place and they were told that they were in a neighboring country, which is just nearby. And after a few hours, they were brought back to an island, only for them to discover today that they were in Sulu. Inaasahan na makakabalik na sa kanilang mga pamilya ang 2 bihag at patuloy naman ng pakikipag-ugnayan ng ating pamahalaan para matulungan pa yung iba pang mga bihag na hawak ngayon ng iba't ibang mga armed group. Mula dito sa Davao City, kasama ang mga cameraman na sina Joseph Latumbo at Jojo Gonzales. Para sa PTV News, Kirby Cristobal. Ralph. Maraming salamat, Kirby Cristobal, nag-uulat ng live mula sa Davao City. Samantala, plano naman ng Land Transportation Office o LTO na hulihin ang mga nagmamaneho ng electric bike o e-bike dahil sa kawalan ng rehistro. Paliwanag ng LTO, akala ng mga bumibili ng e-bike na hindi na ito kailangan pang iparehistro na siya namang ginagamit na panghikayat ng mga dealers sa mga bumibili nito. Dahil dito nais ding pulungin ng LTO ang mga supplier at dealers ng e-bike. Una rito ay nasampula ng mga nagmamaneho ng e-bike sa kahabaan ng EDSA
Hindi ire-release ang mga nakumpiskang e-bikes hanggat hindi umano na ipaparehistro ang mga ito. Samantala, kamustahin natin ang kasiyahan dyan sa Aklan kaugnay na Ati-Atihan Festival mula kay Joy Gumatay live. Joy! Sa Kalibo, Aklan na magsisimula nga sa Enero 16 hanggang Enero 21 dahil ngayong 2017 ang ika-800 taon ng tradisyong ito dito sa Kalibo, Aklan. Tayo ay sinalubong ng nakakabinging tugtugan ng mga pumaparada na tinatawag nga nila dito na sadsad nang tayo ay dumating dito sa lugar na ito bandang alas 10 ng umaga. At ating ngang napag-anaman na bandang alas 8 pa lang ng umaga ay panaka-naka na yung pag-ulan dito sa Kalibo pero hindi ito naging hadlang para sa patuloy na pagdiriwang ng mga residente at mga turista 2 araw bago ang pista ng Ati-Atihan. Napansin rin natin ngayon yung kalsada ng Kalibo Plaza ay talaga namang punong-puno na ng mga tao na nag-iindakan kasabay nga ng bawat palo sa tambol na hawak ng ating mga residente na pumaparada o kabilang doon sa sinasagawa nilang sadsad. At napansin din natin na tabi-tabi na ngayon, Ralph, yung mga tindahan ng iba't ibang laki ng replika at iba't ibang kulay ng damit ng mahal na poong Santo Niño na talaga namang bida sa selebrasyong ito. At kahit pa maingay itong kalawakan ng Kalibo Plaza, nananatili namang taimtim ang pananalangin ng mga deboto ng Santo Niño dito sa Kalibo Cathedral Church. At sa pagtatapos nga ng kanilang misa ay dumidiretso sila doon sa lugar kung saan nagtitirik sila ng kandila para makapagbigay ng karagdagang panalangin sa mahal na poong Santo Niño. Sa ngayon, Ralph, medyo tumila na yung panakanakang pag-ulan at pag-ambon dito sa Kalibo, Aklan. Talagang hindi nagpatinag yung mga residente at turista na nakibahagi sa pagsasagawa ng sadsad. Kaya ngayon, kung naririnig mo, Ralph, sa aking sa buong paligid dito talaga sa Kalibo Plaza, napakaingay at talagang nakakabingi pero ramdam na ramdam mo yung pananabik ng mga turista, ng mga residente dito sa taunang tradisyong ito. Sa ngayon, yan na muna ang ating pinakahuling ulat mula pa rin dito sa Kalibo, Aklan. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Piyestang-piyesta na dyan, Joy. Maraming salamat, Joy Gumatay, live na nag-uulat mula sa Kalibo, Aklan. At yan po muna ang pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Manatiling updated gamit ang aming social media sites. I-like lamang po ang aming PTV Facebook page o i-follow kami sa Twitter at PTVPH. Ako po si Ralph Obina. Magandang hapon.